sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. It's our first Bible study for the year 2023. Yan, welcome mga kapatid. And it's a new beginning. Kaya bagong lahat, tayo muna po yung manalangin, bago magkakwentuhan tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, dear Heavenly Father, salamat po sa panibagong taon na pinagkaloob mo sa amin. Salamat din po sa nakalipas na taon na punong-puno ng pagpapala ng iyong mga salita. At ngayon, itinawag niyo po kami, 2023, another year of growing in our relationship with you, Father God, as we continuously listen to your most precious word. So Lord, patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan sa aming araw-araw na mabuhay, Panginoon. Always send forth your Holy Spirit upon us to give us the understanding for your word. For we are all nothing without you. Kaya tinataas ko po sa iyo mula sa ating worship team. Panginoon, give them your double portion of your anointing so that we will be able to reach your throne as we sing your praises. Hanggang sa magbabahagi ng iyong mabuting balita, Panginoon. Lord, bless him. Bless his lips, Father God. Put the words on his mouth, mga salitang
kinakailangan naming lahat, Panginoon. Thank you, Father God, and may your name be glorified tonight. All praises, all glory, and honor are yours now and forever. Amen. Okay. Kaya ng dati mga kapatid, habang nag-aantay tayo sa ating mga kapatid na mag-log in to listen with us ng Bible study, tayo muna po'y makinig ng mga magagandang awitin na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating mga kapatiran. The Lord is good when trouble comes. He is a strong refuge, and He knows everyone who trusts in Him. The Lord is good when trouble comes. He is a strong refuge, and He knows everyone who trusts in Him. Your words sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Your words sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Do not be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Your words sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Your words sustain me. Your promise revives me. It comforts me in all
troubles. Do not be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. I will uphold you with my victorious right Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso,
Jesus ang pag-ibig mo. Jesus ang pag-ibig mo. Jesus ang pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob, at ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalan Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Yes, praise the Lord. Napakasarap makinig ng mga awitin
na nagbibigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos, and even us. Kasi as we sing praises to the Lord, we are invoking the very presence of God. And what happens? Our spirit na-uplift. Ano ha? Thank you, Lord. And tonight, huwag nating kalimutan, maaga pa, pwede pang mag-celebrate at maaaring nagse-celebrate kayong kasalukuyan. January 4, 2023. Happy birthday, Sister Teresa Urubia. Yan. Happy birthday, sis. Sister Eileen Villavicencio. And Sister Christine Curameng. Happy birthday. Enjoy your day. Thank you, Lord. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Thank you, Lord. Happy birthday and enjoy your day. Oops, meron pa tayo. Bible reading, mga kapatid. Malapit na, no ha? Malapit na, pero marami pa rin humahabol. Habol-habol lang, gaya nga nasabi ni Sister Rhea, ano ha? Daily Bible Reading Assignment, Day 364. For January 4, 2023, Job 40 to 41. Revelations 21, 9 and 27. 9 to 27. And Proverbs 31, mga kapatid. Ano ha? Again, Job 40 to 41. Revelations 21, 9 to 27. And Proverbs 31. Yan, basa-basa, mga kapatid. And now, let's welcome our brothers and sisters na maglilid sa atin sa pag-awit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. The Comfy Music Ministry. Praise God! Magandang gabi po sa ating lahat. Another Wednesday Bible study to study His Word. Thank you, Lord, for this day. Amen, amen, hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat palagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon upang makaapit, makasamba, at makapag-aral ng kanyang banal na salita. Hallelujah, Amen. hallelujah. Kaya tayo ay umawit ngayon sa Panginoon sapagkat ito ang araw na ginawa ng Diyos para tayo magsaya at magdiwang. Kaya awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Mahal ko ang Panginoon. Hallelujah. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig, dinirinig niya ako sa dalangin ko't bibig. Ako'y kanyang dinirinig, sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig, dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig, sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Marami ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang Panginoon.
Pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sabi, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sabi, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sabi, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagiging tapat mo palagi sa iyong mga hinirang. Salamat po, Panginoon. Tunay na ikaw ay palaging nariyan. At anumang pagsubok ang aming pagdadaanan, lagi mo kaming sasamahan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka. Sa piling ko, Minsan pa, hallelujah, anumang pagsubok, anumang pagsubok, nariyan ka. anumang suliranin, Kasama kita. di ako mangangamba
kasama kita. Anumang pagsubok, Nariyan ka. anumang suliranin, Kasama kita. di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. O Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig ko. Hallelujah. Anumang pagsubok, Anumang pagsubok, nariyan ka. anumang suliranin, Kasama kita. di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, Nariyan ka. anumang suliranin, Kasama kita. di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. O Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Kay buti mo sa buhay ko, Hallelujah. Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y alay sa'yo. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Hallelujah. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon,
pasasalamat ang handog ko sa iyo. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo. We thank you, Lord. Kay buti mo You sa are worthy. Napakabuti mo. Salamat dapat ako. kang purihin. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Ikaw ang aming hari, Panginoon naming lahat. Hallelujah. Kay puti mo sa aming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Praise you. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Lord, for your sweet, sweet presence tonight, Father God. At sa gabing ito, ihanda na natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tawagin na natin yung mga kasama natin sa bahay para sabay-sabay tayo makinig ng magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. And for tonight, dahil New Year, may bago tayong series. And let us call our beloved pastor, Pastor Alex Bartolome. Good evening, Comfy family, brothers and sisters in Christ. Yung ating first Bible study of the year, ang ating pag-uusapan ay prayers in the Old Testament books. Ayan, So, tonight, ito yung ating unang paksa sa prayer sa Old Testament. Let us pray. Let us pray. Lord, lahat po ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Kayo po ang mangunguna sa akin, sa aming lahat. Yung wisdom, understanding, and most especially the anointing that comes from the Holy Spirit be with me. At sa aming lahat din po, ang grace for us to understand and obey itong aming pag-aaralan tungkol sa panalangin. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Again, Happy New Year uli, anong date pa ngayon? Wednesday, January 4, So, ang pag-usapan natin ay commencement of prayer, dialogue with God, with our first parents, prayer history begins, and Patriarch's Prayer. So, yan yung ating pag-uusapan sa gabing ito, ang panalangin. Ano ba ang panalangin? Ang panalangin ay simply talking to God, communicating with God. Ang atin niyang mga natutunan ay 70% listening and 30% talking sa ating Creator, At meron tayong mga napag-aralan na yung salitang acts na napakahalaga, yung adoration, confession, thanksgiving, and then supplication, So, itong commencement of prayer, pag sinabing commencement, yung simula, saan ba nagsimula itong prayer o communication na natin as
ah, human being sa ating Creator. Ano? Buksan niyo dun sa Genesis chapter 2, verse 23, yung commencement. Ang sabi rito, sa Genesis 2:23, ito yung yung pagkatapos sa malikha lahat, tapos inilagay, andyan na yung Garden of Eden. Alam mo naman natin dun sa Genesis 2. Tapos andyan na nga yung ah, nagbibigyan ng it is not good for man na ah, to be alone, at binigyan ng ng mga pinangalanan yung mga animals, birds, so on and so forth, pero walang suitable. So ito yung nasa yung commencement ng prayer, kung paano nag-utter sa yung unang pakikipag-usap o mga salitang nabitawan ng ating unang magulang sa ating Creator. Ha? Alam niyo naman yung istorya, di ba? And Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man." Ayan yung unang commencement sa uttered ng ating unang magulang. Ano ba yung matututuhan natin dito, na ang ating mga kabiyak ay kinuha sa ating tadyang malapit sa ating puso, hindi sa ating parte ng ating katawan sa baba para to dominate, or hindi naman siya sa parting pataas na maging superior, but taken sa ating ribs na malapit sa ating puso. So yan ang matututuhan natin. Kaya yung sumunod na talata sa 2:24, na that is why a man leaves his father and mother and cleave to his wife, and they shall become one. So yan yung unang-unang commencement ng prayer na nasaad na bigkas. This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. So yung ating mga mahal sa buhay na ating mga asawang babae ay malapit sa ating puso. Yan yung unang-una. At makikita naman natin yung dialogue with God ng ating mga unang magulang dito sa Genesis 9, or rather Genesis 3, 9 to 13. At saka sa Genesis 4:9. Tingnan nyo, ang sabi nga ng mga mangangaral, this is somewhat a prayer na lack of reverence, yung dialogue ng ating unang magulang. Basahin ko sa inyo yung kung paano nagsimula yung communication ng ating unang magulang, pakikipag-usap sa ating Creator. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" So he said, "I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat?" Then the man said, "The woman whom you gave to me, the woman whom you gave to be with me, she gave me the tree, and I ate." And the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." Yan, Para bagang binili kasi yung ating unang mga magulang na pwedeng makain lahat ang mga
prutas doon o pagkain sa garden, pero wag lamang yung doon sa tree of knowledge of good and evil. At dito nag-disobey. At makikita natin yung conversation o yung dialogue para bagang sabi nung ni Adam, "Ito po ang binigay niyo sa aking babae." Parang gano'n, nagkasisihan na. At sabi naman ng babae, "Yung serpent po kasi dinisip ako." So, it is somewhat, sabi nga ng mga mangangaral, itong dialogue na 'to is parang sa communication sa Panginoon Diyos, parang lack of reverence. Meron bang, sa panahon natin na ako nga meron akong mga narinig na mga patotoo na dahil sa mga di inaasahang pangyayari, yung pakikipag-usap nila sa Panginoon Diyos parang lack of reverence, para bagang, "Galit ako sa'yo." Para bang angry siya sa ating Panginoon Diyos dahil may nangyari sa kanyang buhay na di niya inaasahan. So, there are times na kapag nakapagsalita sa ating Creator ay para bang wala ng, respeto o reverence. So, nangyayari ba 'yan sa atin? So, sa ating pag-approach sa ating, Creator, there must be, you stand in awe and in humility kapag tayo'y nakikipag-usap sa ating Panginoon Diyos. Of course, with sincerity of heart, hindi yung parang irreverent in a sense, ano, ha? So, makita rin natin dito, sabi nga, parang katulad din dun sa 4:9 ng Genesis. Ang sabi nga basahin ko sa inyo naman, ah, ito'y, the Lord said to Cain, "Where is Abel, your brother?" He said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" So ito yung dialogue naman kasi yung, pag-offer nung, magkapatid, ang, naging, pleasing at accepted ay yung offering ni Abel. At yung kay Cain ay hindi accepted. So, kung maaalala niyo ang sagot niya, alam naman natin na yung murder naganap, ano, ha? So, dito sa panalangin naman 'to, yung dialogue din ay tinanong siya, "Asan yung kapatid mo?" Sagot, "Di ko alam. Ako ba, am I my brother's keeper?" So, sa ating, pamumuhay ngayon, nagkaroon ba tayo ng minsan na na pananalita na, eh, ah, halimbawa sa mga mahal natin sa buhay, "Problema mo na 'yan, ganito, ganyan. Ako ba naman ang ganito, ganyan sa yung mga ako na lang ba lagi?" Parang gano'n. Nakakapagsalita ba tayo ng ganyan? So, hindi tama, hindi tama, 'wag ano, ha? Um, ah, there are times na, nananawa na tayo sa pagtulong sa ating mga mahal sa buhay. Parang fed up ka na ba na nakakapagsalita ka? Ako pa ba naman ang sasagot niyan, ang laki-laki na niyan, ang tanda-tanda na niyan, ano, ha? So that is kung aking, 'pag pinag-aaralan ko nga 'to, minsan merong mga magkakapatid na nagkakaroon minsan ng, ah, lamat o kung ano pa man. Si Cain, ano, ha, nung, tinanong siya ng ating Panginoon Diyos, ang sabi niya, "I do not know. Am I my brother's keeper?" So, yan yung mga unang pangyayari sa sa Old Testament. So, parang walang ano, lack of reverence. So, in prayer, we are,
uh, speaking or talking to the Creator ng lahat. So, kailangan merong prayer, respect, kababaang loob, and sincerity of heart. So, that is how we approach our Creator in prayer. We bow down in humility. Tignan naman natin yung kung saan nagsimula yung prayer history, yung panalangin sa history. Buksan natin dito sa Genesis 4 pa rin, sa 25 to 26. Sige, buksan ninyo mga kapatid. So, yung una, commencement in prayer, dialogue ng ating Creator, tsaka yung unang mga magulang. So, ito naman yung prayer nung history begins. So, dito sa Genesis 4, 25 to 26. Buksan nyo. Ito yung, and Adam knew his wife again, and she bore a son and named him Seth. For God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. And as for Seth, to him also a son was born, and he named him Enos. Then men began to call on the name of the Lord. So, doon na ngayon nagsimula sa lahi ni Seth, anak niya yung history begin ng prayer. So, yung mga tao ngayon, they began to call on the name of the Lord. So, what does it imply dito sa prayer na history begins? Yung godly heir of Adam and Eve, not only an individual prayer, but a social worship. Social worship. And the men, after ilang generation yan, after more than as the expositors or yung mga mangangaral ng salita ng Diyos ay more than 200 years. Doon nagsimula ngayon, tumawag ang mga tao sa Diyos. So yung history begin. It is a social worship. Then men began to call the name of the Lord. So, yung godly heir of Adam and Eve, hindi lamang individual, so pangkalahatan, it is a social worship ng mga kapanahunan nila. Ayun, So, doon na ngayon nagsimulang tumawag ang mga tao sa ating Panginoon Diyos. Pagkaraan ng daan taon. Ngayon, pag-usapan naman natin itong patriarchal or patriarch's prayer. Alam niyo naman ang patriarchs. Patria, family, arca, rule. So, family prayer or patriarchs, family rule. So, ito yung prayer naman ng mga patriarchs. Ano ba ang ating matututuhan dito? So, tayong lahat ay may mga kanya-kanyang pamilya. Tingnan natin itong mga prayer ng patriarchs. Alam niyo naman ng patriarchs. Sino ba natatandaan niyo sa patriarchs? Si Enoch, si Noah, si Abraham, Isaac, Jacob. Diba? Yan yung patriarchs, diba? So, tingnan natin itong prayer sa patriarchs. Dito si Enoch. Basahin natin dito sa Genesis 5. Buksan ninyo. 21 to 24. Nakita na ninyo mga kapatid. Sabay tayo sa Genesis 5, 21 to 24. So kanina yung commencement ng prayer, ang sinunod natin yung dialogue ng ating Creator tsaka ng ating first parents.
tapos yung history ng pasimula ng history ng pagpe-pray. Ngayon naman, yung mga patriarchs na nag-pray. Ano ba? Communicating with God, di ba? Prayer. Talking with God. Enoch, ito, Enoch lived 65 years and begot Methuselah. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years. So, yung salitang walked with God ay napakahalaga. Ano ba ang ibig sabihin ng walked with God? So, in fellowship with God, in communion with God, di ba? Pag sinabing walked with God, so yung ating mga patriarchs ay ganito ang kanilang naging pamumuhay. So, imagine, again, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Yun, ha? So, si Enoch ay kinuha ni Lord. Hindi siya matay, ba? So, yun ang nasasaad sa Biblia na yung prayer ng patriarchs, si Enoch ang una na he walked with God. Pag sinabi kasing walked with God, it is unbroken communion. So, ang ibig sabihin din yan, he walked with God, ilang taon yun? 300, ilan ba yan? He walked with God, ano to? Yan yung Enoch walked with God 300 years. 300 years. So all the days of Enoch were 365 years. So he walked ganun ka consistent, So unbroken communion. So ano pa ang ibig sabihin niyan? Si Enoch yung tinatawag na walk progressive saint. At ang Hebrew meaning niyan ng walk with God is to go on habitually. To go on habitually. So, ang pagpipray, ang walking with God ay unbroken communion, progressive kasi tuloy-tuloy siya, no? Di ba, there are times na hindi naman tayo nagiging consistent sa ating panalangin. So, yung ating mga patriarchs, ang kanilang communion and walking with God ay to go on habitually. So, ang pagpipray natin ay lifestyle na natin, habit na natin yun na in communion with God. Tayo, pag inisip nyo, di ba, tayo ngayon na nasa gawain at tayo mga Kristiyano, di ba halos lahat naman talaga dinadaan natin sa panalangin. Wala ba kayong napansin, di ba? Minsan paggising, thank you Lord. Tapos bago mag-almusal, di ba, nagbabasa, nagko-commune sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa, pagpunta sa mga trabaho, sabihin, Lord, travel mercy. Pagdating sa trabaho, Lord, kasama ko po kayo nagtatrabaho. Pagkatapos magtrabaho, Lord, pauwi na. Travel mercy, bigyan kami ng sasakyan, walang traffic. So, pagsakay, Lord, cover us with your most precious blood. Pagdating sa bahay, thank you Lord, nakarating na. Tapos, hindi nyo ba napansin na
naging habit na natin. Yun din ang naging pamumuhay ni Enoch. He walked with God. Yun ang uri ng ating panalangin na laging, isa pa rin ang sabi nga, when you walk with God, you are in agreement with Him. So meaning to say, di ba nga, isa sa patriarchs, ang tinawag siyang friend of God. So tayo rin, in agreement with our Creator. Because tayo, by God's grace, ay na-born again, na-born of the Spirit. Kaya yung ating communication is yung ating pakikipag-usap sa ating panalangin. Oftentimes ay we pray according to the Scripture, di ba? Saka yung pagpipray natin, pag inisip nyo, ay hindi na karamihan pang sarili. Pero namumutawi sa ating labi, pangunahin pa lamang ay yung pagbigay ng adoration sa ating Panginoon Diyos. Di ba? Hindi nyo ba, Lord, you are the amazing God, our a sovereign God who loves us so much. Di ba, hindi nyo ba napapansin na ang ating mga panalangin ngayon ay hindi na memoryado? Di ba? Para mga coming out of our inner being na ang ating panalangin niya is empowered by the Holy Spirit nga, di ba? Hindi nyo ba napansin na naiiba na? So, yun yung panalangin ng patriarch na si Patriarch na Enoch, ano ha? So, also, doon sa panalangin ay merong progress in holiness. Yan. When you walk in God, there is progress in holiness. Ano ha? So, pag sinabi naman nating holiness, possible yun eh. So, Enoch walk with God, there is progress in holiness. Meaning to say, hindi ka na separated from the world, separated from sin, separated from self, and consecrated to God. That is being holy in our progress in our prayer. Ano, merong by God's grace, we are justified and there is sanctification, growing in holiness, and in the future, glorification by God's grace. So, that is how Enoch walked with God. So, dito rin sa tignan nyo, merong isang sa New Testament, dito sa Hebrews, chapter 11, verses 5 to 6. Ganito ang nasasaad. Hebrews 11, 5 to 6. By faith, Enoch was taken away so that he did not see death. Ayun ha? And was not found because God had taken him. But because God had taken him. For before he was taken, tingnan niyo ito sa salita ng Diyos. But before, for before he was taken, he had this testimony that he, ano yung nandiyan sa salita ng Diyos? That he pleased God. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ayan, ano, ha? So makikita natin dito na walking with God is pleasing God. So tayo, by God's grace, we want in our lives to please God. Hindi ba? So, yun yung patriarch na Enoch. Tingnan din natin, si Noah rin he walked with God din Nasa Genesis chapter 6, verse 8.
Sa chapter 6, verse 9, buksan nyo. Kay Noah, ang ibig sabihin pala na Enoch ay he walked with God, dedicated. Noah rest the ark builder naman, patriarchs din yan. So tingnan natin sa chapter 6, verse 9. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Nung kapanahonan niya ay wicked at corrupt yung society eh. Pero si Noah was a just man, perfect or righteous in his generations. Ito, Noah walked with God. So, yung mga patriarchs, they walked with God. That is how they commune and have fellowship with our Creator. So, walked with God. Tingnan natin itong verse 8 ng chapter 6 din. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Ayan. Kaya, yun yung patriarch Noah, ang kanilang panalangin, si Enoch, tsaka si Noah. Ngayon, tingnan naman natin itong isa pa na si Father Abraham, father of multitude. Ito naman yung prayer and the altar. Diba? Yung una, commencement in prayer, dialogue ng ating first parent sa Creator. Ano yung susunod? Yung history ng prayer, tapos patriarchs, Enoch, tsaka Noah. Ngayon si Abraham, buksan nyo sa Genesis 12 verse 1. Ito yung kanyang pagkakatawag. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. Ayan. So, ang atin namang paksa sa prayer ay prayer and the altar. Yan, ha? Ano ba ang ibig sabihin ng altar? Tingnan natin kung ano ang matututuhan natin dito sa Patriarch Abraham sa kanyang prayer and altar. Tingnan natin dito sa mga talatang babasahin ko. Sa Genesis 12, 7 to 8, Genesis 13, 4, at Genesis 13, 18. Sige, tingnan nyo, sasabayan nyo ako mga kapatid. So, ang atin naman kay Abraham ay yung prayer and the altar. Tayong lahat by God's grace, di ba? Meron tayong knowledge, meron tayong mga altar sa kanya-kanyang bahay, hindi ba? Diba? So, nasa Bible yun eh. So, ano ba ang ibig sabihin ng altar? Alam niyo, ang ibig sabihin niyan ay parang ako rin eh, di pa kayo nagugulat kung anong altar? Sige, ano ba? Sa inyo kagad. Ako. So, tingnan natin kung ano ibig sabihin. Ang ibig sabihin kasi ng altar, slaughter place. Slaughter place? Oh, yun ang meaning ng altar. Slaughter place. Kasi doon nag-o-offering at merong sacrifice ng mga bulls, goats, yung mga sprinkled blood doon sa kapanahonan nila. So what does it teaches us now that tayo ngayon ay nasa age of grace? Thank you, Lord, di ba? So, tingnan natin kung paano yung prayer and the altar. Dito sa nasabi kong mga talata. Genesis 12, 7 to 8. Then the Lord appeared to Abram and said, to your descendants, I give this land. And there he built an altar
to the Lord who had appeared to him, and he moved from there to the mountain east of Bethel, and he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. So you see, andun yung altar, sanctified, tapos andun yung panalangin, nag-build ng altar, tapos yun yung ating mga patriarchs, prayer and the altar. Ang altar again, slaughter place. So, kahit saan po pagpunta ni Abraham sa mga lugar-lugar, meron siyang altar. So, tayo rin, di ba? Meron tayong sa kanya-kanyang tahanan natin. Tingnan natin dito sa 13:4. To the place of the altar which he had made there at first, and there Abram called on the name of the Lord. So, yung altar and prayer, may altar, and he called on the name of the Lord. So, tignan pa natin dito sa 13:18. Then Abram moved his tent and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in Hebron. So, kahit saan siya, yung kanyang napupuntahan, yung altar hindi niya nakakalimutan. And he called and built an altar there to the Lord. Di ba? Naalala ko tuloy ngayon, di ba? Merong mga altar call na anyan na yun. Kumbaga, lalapit yung mga nasa congregation, tapos maipagpe-pray, tapos merong mga repentance, then acceptance, then accepting our Lord Jesus Christ, diba? Parang there is a forgiveness of sin. Diba? Yung altar, diba? Parang gano'n. So, tingnan natin ngayon, dun sa mga binasa natin mga talata, 6, Genesis, ano ba yan? Genesis 13:4, 12:7 to 8, 13:18. Yung worship, communion, and promise are all bound up in God's call. So, nandun yung pagsamba, nandun yung communion, at nandun yung pangako sa pagkakatawag kay Abraham. So, di ba, pagka nanalangin tayo, oftentimes, meron tayong mga scriptures na mga pangako ng Diyos na ating na-utter, di ba? Scriptural ang ating panalangin. Hindi nyo ba napapansin? Hindi na ngayon memorized words or of course, yung mga minsan na ating natutunan, pero by God's grace, salita ng Diyos ay ang ating panalangin ay naunawaan na natin kung paano, kanino tayo darasal, di ba? Di ba? Alala nyo na napakahalaga doon sa John 16:24 dahil sa salita ng Diyos, nabuksan ng ating kaisipan. Ano ba nakalagay diyan? Natatandaan nyo na yan, na until now you haven't asked anything in my name. Ask in the name of Jesus and you shall be given what you prayed for. Di ba? Di ba? Naalala nyo na tayo tuwing nananalangin in the name of Jesus? Sino ba si Jesus?
Naalala niyo sa Hebrews 1, 1 to 4 later on. So tignan natin. So yung again yung altar ay slaughter place. So typical ito of the blood sprinkled of the Redeemer, si Jesus Christ. Naalala niyo buksan niyo sa Hebrews 10:19. Kasi si Jesus ang sacrifice, yung kanyang blood na naglinis, nagpatawad sa lahat ng ating kasalanan. So, yun yung prayer and the altar, di ba? So, slaughter place nung unang panahon, in the old, yung mga blood nandun sa slaughter place sa altar. Now, sa age of grace, dito sa 10:19, saka 13:10. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. So meron na tayong access sa throne of grace dahil si Jesus Christ namatay, ang kanyang dugo ang naglinis ng ating mga kasalanan. Kung nung araw yung prayer and altar, ano to? Napakahalaga nito na ngayong panahon, the age of grace, ang salita ng Diyos the written word of God is the revelation of God na nagkaroon ng illumination and inspiration sa ating lahat at yung comforter ng Holy Spirit, binibigyan tayo ng pangunawa, hindi ba? Hindi ba? So, tingnan natin itong Hebrews 13:10. We have an altar from which those who serve the tabernacle have right to eat. So, itong age of grace, our access to God is made possible by Jesus, who became our altar and the offering. Seeing them that we have a great, dito sa ano yan? Hebrews 4:14 to 16. Ito yung sa ating kapanahunan ngayon. In the age of grace, our access to God is made possible by Jesus, who became our altar and the offering. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Ito na. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Kaya yung ating ngayong paglapit sa ating Creator sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na ating altar at siyang offering, kaya tayo ay walang lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus, ipinamumuhay ang kanyang salita by God's grace, pwede na we can boldly approach God to the throne of grace na si Jesus Christ, ang ating Redeemer, ang ating altar, ating offering. Kaya tayo ngayon, pag nagdasal, sa pangalan ni Hesukristo. So, at napakahalaga rin itong nasabi ko nga na John 16:24. Until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. So, meron na tayong access sa ating panalangin sa ating Creator sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating altar and offering na iwinaksi, tinubos. Siya ang Redeemer. Kaya tayo ngayon na tumanggap na tayong mga Christians na napaka malaman natin na we can approach God's throne, At ang panghuling talata, ito, sa Hebrews 1:1 to 4.
God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Yung mga prophets, yung mga patriarchs, has in these last days spoken to us by His Son, Jesus Christ, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had made by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high, having become so much better than the angels, as He has by the inheritance obtained a more excellent name than they. So, unang panahon, nangungusap sa olden times, sa patriarchs, sa prophets, sa ating age of grace, si Lord ay nangungusap sa kanyang anak na si Hesus Kristo. At si Hesus Kristo sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 14, and the Word became human being. Sa 1:14, full of grace and truth. John 1:29, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Siya ngayon ay nangungusap sa kanyang anak, ang kanyang salita, si Jesus Christ. So, kapag tayo ngayon nagdasal sa pangalan ni Yesu Kristo, so we can approach God, the Creator, because of what Christ has done on the cross. He died for all of us, and now we can boldly approach God, the throne of grace, through the death of our Lord Jesus Christ. And that is prayer and the altar. So again, thank you, Lord, yung ating commencement in prayer. Ano yung pangalawa? Dialogue with our first parents, history in prayer, then the patriarch's prayer, Enoch, Noah, and Abraham, and prayer and the altar. And that is prayer and the altar. Jesus Christ offered Himself, died on the cross, shared the blood sprinkled, or the blood that cleanses us. So now we can approach God's grace because of what Christ has done in our lives. So, thank you, Lord, sa unang bahagi ng ating prayer. At next week, sa Book of Exodus naman, ang panalangin. Thank you, Lord, sa salita mo na aming narinig at na-share, at aming i-share din sa lahat ng aming mga makakasalamuha. Maraming salamat po. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Second